Hindi ito sa akin. Ang kulay alak na pula ng kolorete ay tila isang sigaw sa kaputian ng mamahaling damit ni Marco. Nakakapit ang mga daliri ni Althea sa malambot na tela. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa maliit na mansang iyon sa kuwelyo. Isang mantsa na kayang sumira ng lahat. Hindi ito sa akin. Ulit niya sa kanyang isipan. Hindi siya gumagamit ng ganoong kulay. Ang sa kanya ay laging banayad. Tila isang bulong lamang sa kanyang mga labi. Pero ito ay agresibo, mapangahas. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ang silid kainan nila ay larawan ng perpektong pag-ibig. Ang mga kandila ay sumasayaw sa saliw ng malamyos na musika. Ang amoy ng niluto niyang steak at red wine ay nakabalot sa hangin. Inihanda niya ang lahat para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang gabi na pinangarap niyang maging perpekto. Ngunit ang perpektong gabi ay nabasag na. Narinig niya ang pagbukas ng pinto kanina. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi ni Althea. Sinalubong niya ito sa pinto. Handa nang yakapin ng mahigpit. Ngunit ang yakap na natanggap niya ay mabilis at tila nagmamadali. Ang halik ay sa pisngi lamang, hindi sa mga labing sabik na naghihintay. Happy anniversary, love, bulong ni Althea. Happy anniversary, sagot ni Marco, habang kinakalas ang kanyang necktie. Sorry, I'm late. May biglaang meeting lang sa opisina. May isang maliit na kahon siyang iniabot sa kanya. Binuksan ito ni Althea, isang kumikinang na kuwintas na may diamante. Mamahalin. Maganda. Ngunit sa mga mata ni Althea, tila kulang ito sa init. It's beautiful, Marco. Thank you, sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Tinulungan siya nitong isuot ang kuwintas. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang batok ay malamig. Ang hapunan ay tahimik. Si Althea ang laging nagsisimula ng usapan tungkol sa araw niya, sa mga plano para sa weekend, sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Si Marco ay tumatango, paminsan-minsan ay ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Kumusta ang meeting mo? Tanong ni Althea, sinusubukang pumasok sa mundo nito. Okay lang. The usual, stressful. Maikling sagot nito bago muling tumipa sa kanyang cellphone. May kailangan lang akong i-check. Urgent. Tumango na lang si Althea at uminom ng kanyang wine. Pinagmasdan niya ang asawa sa kabila ng mesa. Ang gwapong mukha na minahal niya. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ngunit ngayong gabi, tila siya isang estranghero. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na tumayo si Marco. Aakyat na muna ako, love. Maliligo lang. Pagod na talaga ako. Hindi na niya ito pinigilan. Naiwan siyang mag-isa sa mesang pinaghandaan niya ng buong puso. Ang mga kandila ay unti-unti nang nauupos. Katulad ng pag-asa sa kanyang dibdib, sinimulan niyang ligpitin ang mga plato. Nang kunin niya ang suit jacket ni Marco na iniwan nito sa sandalan ng silya, doon niya nakita ang bakas sa puting-puting kwelyo ng kanyang long-sleeved shirt sa loob. Ang koloreteng kulay alak. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kanilang silid kainan, hawak ang damit na tila ebidensya ng isang krimen. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Pilit niyang hinahanapan ng dahilan. Baka naman sa meeting. Baka may kasamang kliyente na yumakap bilang pagbati. Pero bakit sa kwelyo? At bakit kailangang iwanan ang ganoong klaseng bakas? Umiling siya. Ayaw niyang isipin. Ayaw niyang bigyan ng puwang ang pagdududa. 5 taon. 5 taon silang masaya. Hindi ito sisirain ng isang maliit na mantsa, dala ang damit. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang silid. Naabutan niyang nakahiga na si Marco. Nakatalikod sa kanya. Abala pa rin sa kanyang cellphone. Ang ilaw mula sa screen ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita.
Tahimik niyang isinabit ang suit jacket sa aparador. Ang polo na may mantsa ay hawak pa rin niya, nakatago sa kanyang likuran. Humiga siya sa tabi nito. Naghintay. Naghintay ng isang yakap, isang halik, isang good night. Pero wala. Ilang sandali pa, pinatay nito ang ilaw sa kanyang bedside lamp. "Good night, love," sabi nito, at humarap sa kabilang direksyon. Naiwan si Althea sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng bintana. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang paghinga ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, gumulong sa kanyang pisngi, at tumulo sa unan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kuwintas na regalo nito ay tila isang malamig na bakal sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng pulang mantsa. Kaninong kolorete ito? Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Pilit itong sumisilip sa siwang ng kurtina, nagpapaalala kay Althea ng isang bagong araw na ayaw niyang harapin, magdamag siyang hindi nakatulog. Ang bawat paggalaw ni Marco sa kanilang kama, ang bawat paghinga nito ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hawak niya ang sikreto ng pulang mantsa, isang sikretong bumibigat sa bawat oras na lumilipas. Isang aksidente lang. Baka isang aksidente lang. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanyang isipan. Isang dasal na sana'y magkatotoo. Bumangon siya at naghanda ng almusal. Ganoon pa rin ang kanilang ritual. Kape para kay Marco, tsaa para sa kanya. Ngunit ngayon, ang bawat kilos niya ay tila mabigat at pinag-isipan. Ang tunog ng kutsara at tinidor ay parang mas malakas kaysa dati. Bumaba si Marco, bihis na bihis para sa opisina. Ang suot niyang polo ngayon ay kulay asul, malinis at walang anumang bakas. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Good morning, love," bati nito, at humalik sa kanyang pisngi. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang malaman. "Marco," panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Yung polo mo kagabi." Tumingin ito sa kanya. Bahagyang nakakunot ang noo. "Anong meron sa polo ko?" May nakita kasi akong lipstick sa kwelyo," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pulang-pula. Sa isang iglap, nakita ni Althea ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco, isang mabilis na kislap ng gulat na agad ding napalitan ng pagkainis. Ngunit napakabilis nito na inisip ni Althea na baka guni-guni niya lang. Tumawa si Marco, isang tawang pilit at walang saya. "Lipstick? Goodness, Althea. Yun lang ba? Akala ko naman kung ano na." Kumuha ito ng tinapay at walang ganang pinahiran ng mantikilya. "Galing kami sa isang dinner meeting kasama ang French investors. Nagsara kami ng isang malaking deal. Yung representative nila, si Madame Dubois, medyo naging expressive sa pagbati. Alam mo na ang mga Europeo, ikinwento niya ito na parang isang bagay na walang kwenta, isang nakakainis na detalye sa isang matagumpay na gabi." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing, "Seryoso ka ba? Ito ang problema mo? Sorry naman kung hindi ko napansin." Dagdag pa nito, "Pagod na ako pag-uwi ko. Ang nasa isip ko lang ay makasama ka para sa anniversary natin." Ang paliwanag ay simple, lohikal, katanggap-tanggap, at iyon mismo ang kinapitan ni Althea. Ang bawat salita ni Marco ay tila tubig na pumapatay sa maliit na apoy ng pagdududa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang hiya. Pinagdudahan niya ang kanyang asawa dahil lamang sa isang mantsa. "Sorry, love," mahinang sabi niya, at napayuko. "Nag-overthink lang siguro ako. Pasensya na." Lumapit si Marco sa kanya, hinawakan ang kanyang baba at marahang itinaas. "It's okay. Naiintindihan ko. Just
Trust me, okay? Ikaw lang. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na dapat sana'y nagbibigay ginhawa, ngunit may kung anong lamig pa rin siyang naramdaman. Sige na, aalis na ako, sabi nito, at kinuha ang kanyang briefcase. I love you. I love you too. Sagot niya, habang pinapanood itong maglakad palayo. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang malaking bahay. Ang paliwanag ni Marco ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Sinubukan niyang paniwalaan iyon. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Isang maliit na tinig na bumubulong na may mali. Kailangan niya ng isang kaibigan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Sa pangalawang ring pa lang sumagot na ito. Belle, are you free for coffee? Nagkita sila sa isang mamahaling coffee shop sa BGC. Naunang dumating si Althea. Ilang minuto pa. Dumating si Isabel, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Siya ang larawan ng isang perpektong kaibigan. Girl, anyare? You sound so serious sa phone. Bungad ni Isabel at umupo sa tapat niya. Si Marco kasi, panimula ni Althea. Ikinuwento niya ang lahat, ang malamig na anibersaryo, ang pulang mantsa sa kwelyo, at ang paliwanag ni Marco kaninang umaga. Sa buong pagkukwento niya, si Isabel ay taimtim na nakikinig, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang matapos si Althea, hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Nako, Althea, una sa lahat, huminga ka. Baka naman totoo ang sinasabi ni Marco. Ganyan talaga sa corporate world, maraming expressive na tao. At saka, CEO na ang asawa mo. Natural lang na maraming babaeng humahanga sa kanya. Alam ko, pero iba ang pakiramdam ko, Belle. Iba talaga. Giit ni Althea. Shh! Pagpapakalma ni Isabel. Huwag mong hayaang kainin ka ng ganyang isipan. 5 taon na kayo. Mahal na mahal ka ni Marco. Huwag mong sirain ang tiwala mo sa kanya. Dahil lang sa isang mantsa na mayroon namang paliwanag. Tumayo si Isabel at lumipat sa tabi niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Andito lang ako, okay? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Baka stress ka lang sa pag-aasikaso ng bahay. Relax ka lang. Ang yakap ng kanyang matalik na kaibigan. Iyon ang kailangan niya. Sa mga bisig ni Isabel, naramdaman ni Althea ang pagkalma. Siguro nga, tama si Belle. Siguro nga, nag-overthink lang siya. Salamat, Belle. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, bulong ni Althea. Ano ka ba? Magkaibigan tayo, sagot ni Isabel, habang marahang tinatapik ang kanyang likod. Ngunit sa sandaling hindi nakatingin si Althea, isang munting ngisi ang sumilay sa mga labi ni Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay na mabilis ding nawala. Nang kumalas sila sa yakap, bumalik na si Isabel sa kanyang upuan. O sige na, girl. Kailangan ko na ring umalis. May meeting pa ako. Tumawag ka lang ulit, ha? Sige. Salamat ulit, sabi ni Althea. Mas gumaan na ang pakiramdam. Tumayo si Isabel at kinuha ang kanyang mamahaling handbag. Sa pag-aayos niya ng kanyang mga gamit, bahagyang bumukas ang bulsa nito. At doon, sa isang iglap, nahagip ito ng mga mata ni Althea. Nakatayo sa loob ng isang maliit na sisidlan sa bag ni Isabel, katabi ng pabango at salamin, ay isang lipstick. Isang gintong tubo na may pamilyar na tatak. Ngunit hindi ang tubo ang nagpatigil sa paghinga ni Althea. Ito ay ang kulay ng lipstick na nakalabas ng bahagya sa dulo. Isang kulay alak na pula. Ang eksaktong kulay na nakita niya sa kuwelyo ni Marco. Natigilan si Althea. Ang mga salitang nagpapakalma ni Isabel kanina ay biglang naging lason sa kanyang pandinig. Ang mainit na yakap nito ay tila isang halik ni Judas. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Hindi maalala ni Althea kung paano siya nakauwi.
Ang biyahe mula BGC pabalik sa kanilang bahay sa Quezon City ay isang malabong imahe ng mga ilaw at tunog. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang larawan ng pulang lipstick sa loob ng bag ni Isabel. Ang parehong kulay, ang parehong kasinungalingan, nag-replay sa isip niya ang bawat eksena. Ang pagyakap ni Isabel, ang mga salita nitong nagpapakalma. Huwag mong sirain ang tiwala mo sa kanya dahil lang sa isang mantsa. Isang mantsa na galing mismo sa kolorete niya. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang asawa. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo, umiikot sa kanyang dibdib, dahan-dahan at walang awa. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan ng kanilang bahay. Ang bahay na minsan niyang itinuring na paraiso ay isa na ngayong malamig na hawla. Nagpatuloy siya sa mga gawain na parang isang robot. Naghanda ng hapunan, inayos ang mesa. Ngumiti siya nang dumating si Marco. "How was your day, love?" Tanong nito. Hinalikan siya sa pisngi. Napanatili ni Althea ang kanyang ngiti. Kahit pakiramdam niya ay nabibiyak ang kanyang mukha. "Okay lang." Nagkape kami ni Belle. Tumingin si Marco sa kanya, isang mabilis na sulyap, bago ibinalik ang atensyon sa pagtanggal ng kanyang relos. "Oh, really? Kamusta naman daw siya?" "Okay lang din," sagot ni Althea. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Pinayuhan niya akong, "Huwag masyadong mag-isip." Tumango lang si Marco. Ang hapunan ay dinaan nila sa mga pilit na ngiti at maiikling usapan. Bawat tawa ni Marco ay tila isang insulto. Bawat paghawak nito sa kanyang kamay ay parang pagdampi ng apoy. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Althea sa kama. Hinintay niyang marinig ang malalim at regular na paghinga ni Marco. Isang hudyat na mahimbing na itong natutulog. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang walang hanggan. 3:00 ng madaling araw. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat kilos ay maingat na parang isang magnanakaw. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang mga paa, ngunit hindi nito matalo ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang destinasyon, ang study room ni Marco. Ang ilaw lamang mula sa buwan ang nagsisilbing gabay niya. Binuksan niya ang pinto ng study na nagdulot ng isang mahinang langit-ngit na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sumilip siya pabalik sa silid tulugan. Hindi gumalaw si Marco. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Nandoon sa ibabaw ng mesa ang laptop ni Marco. Ang pinagmumulan ng kanyang mga hinala. Ang posibleng sisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Umupo siya sa silya ni Marco. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang laptop. Buti na lang, alam niya ang password. Ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na kabalintunaan. Saan siya magsisimula? Nagbukas siya ng mga folder, nagbasa ng mga email, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Puro trabaho. Puro numero. Nagsimula siyang panghinaan ng loob. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka mali ang hinala niya. Ngunit may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Salcedo Takeover Plans. Sinubukan niyang buksan ito. Ngunit kailangan ng isa pang password. Sinubukan niya ang lahat birthday ni Marco. Pangalan ng ina nito, pangalan ng aso nila. Walang gumana. Ang pagkadismaya ay nagsimulang maging galit. Napapikit siya at huminga ng malalim. "Mag-isip ka, Althea. Mag-isip ka." Napansin niya ang isang naka-bookmark na link sa browser. Isang lumang cloud storage service na hindi na gaanong ginagamit ni Marco sa isang kisap mata. Naisip niyang subukan. Nag-login ito gamit ang lumang email address ni Marco. Nang bumukas ito, isang listahan ng mga lumang file ang sumalubong sa kanya. Mga larawan mula sa kanilang mga unang taon. Mga dokumento mula sa dati nitong trabaho. At isang audio file na may simpleng pangalan,
Proyekto, petsa. 6 na taon na ang nakalipas bago pa sila ikasal. Dahil sa kuryusidad, isinaksak niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Sa una, ingay lang. Maya-maya, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Ang tawa ni Marco. Sigurado ka ba, Gito Bell? Sabi NG boses ni Marco. Oo naman. Sagot ng isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Althea. Ang boses ni Isabel. This is the only way. Si Althea ang gintong tiket natin, Marco. Ang tanga at in love na tagapagmana. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. She trusts you completely. Patuloy ni Isabel, may halong panunuya sa kanyang boses. At ako? I'm her best friend. Ang balikat na iyakan niya kapag nalulungkot siya. Hindi niya malalaman. Ang galing mo talaga, sabi ni Marco, puno ng paghanga. Kapag naging CEO na ako at kontrolado na natin ang pera ng kumpanya, sisirain natin siya. Gagawa tayo ng paraan para lumabas na siya ang may kasalanan. Siya ang nangaliwa. Then, we can get a divorce. And I get to keep everything. Tayo, ang mananalo sa huli. Narinig ni Althea ang tunog ng kanilang mga halik, ang kanilang mga tawanan, ang pagkutya sa kanyang pagmamahal. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang perpektong mundo ay hindi lang nabasag. Ito ay pinasabog. At siya ay nasa gitna ng lahat. Dinudurog. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat, tapos ng matinding sakit at sa huli, ng isang bagay na mas malamig at mas matigas. Isang nagbabagang puot, hindi na luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay nawala, pinalitan ng isang matinding galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang huling narinig niya sa recording ay ang boses ni Isabel, puno ng tagumpay at kasakiman. Magiging akin din ang lahat ng dapat ay sa akin. Nang matapos ang audio file, ang tanging maririnig na lang ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng study. Tinanggal ni Althea ang earphones. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang pagiging tanga. Tapos na ang pagiging biktima. Eksakto sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng study room. Gising na si Marco. Sa isang iglap, ang nagyayelong galit sa kanyang sistema ay napalitan ng adrenaline. Ang kanyang utak ay gumana ng mas mabilis kaysa dati. Isang sulyap sa laptop, isang sulyap sa pinto. Sa bilis na hindi niya inaasahan sa sarili, mabilis niyang isinara ang cloud storage window. In-eject niya ang earphones. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ang laptop screen, ngunit hindi niya ito tuluyang isinara para hindi ito mag-lock. Pinatay niya ang maliit na ilaw sa mesa. At sa huling segundo bago tuluyang bumukas ang pinto, mabilis siyang yumuko sa ilalim ng malaking mesa ni Marco. Itinatago ang sarili sa dilim. Nagpigil siya ng hininga. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, na sinundan ng tunog ng switch ng ilaw. Ang maliwanag na liwanag ay bumaha sa silid. Lumilikha ng anino sa sahig na ilang pulgada lang mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang mga paa ni Marco. Nakasuot ng tsinelas na pangbahay. Naglakad ito papunta sa direksyon ng mesa. Ang bawat hakbang sa matigas na sahig na gawa sa kahoy ay isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Huminto ito sa mismong tapat ng mesa. Napakagatlabi si Althea para pigilan ang anumang tunog na maaaring kumawala mula sa kanya. Huwag kang titingin sa ilalim. Huwag kang titingin sa ilalim. Narinig niya ang pag-urong ng silyang inupuan niya kanina lang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Uupo si Marco. Uupo siya. Ang mga binti nito ay nasa harap na niya ngayon,
Nakikita niya sa siwang ang amoy ng pabango nito na kumapit pa rin sa balat nito mula kagabi ay tila nakakasakal. Narinig niya ang mahinang pag-angat ng laptop screen. Isang alon ng matinding kaba ang bumalot sa kanya. May naiwan ba siyang bakas? May nakita ba siya? Ngunit hindi ang laptop ang kinuha nito. Kinuha nito ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Ang liwanag mula sa screen ay lumikha ng isang malamlam na sinag sa sahig. Nakita niya ang paggalaw ng mga daliri nito habang nagtatype, mabilis, pamilyar, isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos ay narinig niya ang mahinang swoosh ng isang mensaheng ipinadala. Narinig niya itong bumuntong hininga. Hindi isang buntong hininga ng pagod. Ito ay isang buntong hininga ng kasiyahan, ng pananabik. Isang tunog na hindi pa niya kailanman narinig mula rito kapag silang dalawa ang magkasama. Ilang sandali pa, tumayo na ito. Isinuksok nito ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantulog. Itinulak nito ang silya pabalik sa ilalim ng mesa. Ang gulong nito ay halos tumama na sa kanyang kamay. Muli itong naglakad, pinatay ang ilaw at isinara ang pinto. Click! Naiwan si Althea sa dilim. Hindi siya gumalaw. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakabaluktot sa ilalim ng mesa. Pinakikinggan ang bawat tibok ng kanyang puso na unti-unting bumabagal. Ang katawan niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang emosyong mas malalim at mas mapanganib. Dahan-dahan, gumapang siya palabas. Tumayo siya sa gitna ng madilim na study. Ang silid ay tila ibang-iba na ngayon. Hindi na ito isang lugar ng trabaho at tagumpay. Isa na itong pugad ng ahas, ang tinig ni Isabel, ang tawa ni Marco, ang kanilang mga plano, ang kanilang pagtataksil. Lahat ay malinaw na parang kristal. Ang Althea na pumasok sa silid na ito kanina ay patay na. Ang babaeng umiiyak dahil sa isang mantsa ng kolorete ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay isang taong nakakita na ng katotohanan, isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Lumakad siya patungo sa bintana at sumilip sa labas. Ang kadiliman ng gabi ay malapit nang mapalitan ng liwanag ng umaga. Isang bagong araw, isang bagong simula. Tapos na ang laro ng pagpapanggap. Ngayon, magsisimula na ang totoong laban. Ang paggising sa tabi ni Marco ay isang pagsubok sa apoy. Nang imulat ni Althea ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang likod ng kanyang asawa. Ang bawat paghinga nito ay tila isang insulto, isang paalala ng kasinungalingan na ibinabalot nito sa kanilang pagsasama. Ang alaala ng tinig nito sa recording puno ng pagkutya at pagmamataas ay sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan. Ngunit ang Althea na bumangon sa kama ay hindi ang Althea na nagdududa. Siya ay isang babaeng may malinaw na layunin. Ang magpanggap, isinagawa niya ang kanilang pang-umagang ritual na may perpektong pagkalkula. Nagtimpla siya ng kape para kay Marco, eksakto sa paraang gusto nito. Naghanda siya ng almusal. Ang kanyang mga kilos ay mahinahon. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Walang bahid ng galit o pighati. Nang bumaba si Marco, nakabihis na para sa trabaho. Sinalubong siya nito ng isang ngiti. Ang parehong ngiti na ginamit nito kahapon at noong isang araw at sa loob ng 5 taon. Ngayon, ang ngiti na iyon ay tila isang maskara ng demonyo. Good morning, love. Bati ni Marco at lumapit para humalik. Inihanda ni Althea ang kanyang sarili. Nang dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi, naramdaman niya ang matinding pandidiri na gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakatayo at pilit na ngumiti pabalik. Good morning! Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Kumain ka na. Baka malate ka pa. Umupo si Marco at nagsimulang kumain. Walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ng kanyang asawa. Nagkunwari si Althea
naabala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Kailangan niya ng dahilan para hindi ito tignan sa mata. May lakad ka ba ngayon? Tanong ni Marco. Wala naman. Dito lang siguro sa bahay. Pagsisinungaling niya. Good. Magpahinga ka. You seemed stressed lately. Sabi nito. Stressed? Gusto niyang isigaw. Sinira ninyo ang buhay ko at inaasahan mong hindi ako ma-stress? Ngunit sa halip, tumango lang siya. Siguro nga. Pagod lang siguro ako. Nang matapos itong kumain at umalis para sa trabaho, doon lang nakahinga ng maluwag si Althea. Ngunit ang paghinga ay mabigat at puno ng sakit. Tumingin siya sa paligid ng kanilang perpektong bahay, ang mga mamahaling muwebles, ang mga larawan nilang magkasama na nakasabit sa dingding. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manatili sa lugar na iyon kahit isang minuto pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang bag. Walang plano, walang destinasyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis. Sa loob ng kotse, doon nagsimulang bumagsak ang kanyang pinipigil na emosyon habang nagmamaneho siya palayo sa kanilang subdibisyon. Ang mga luha na hindi niya pinakawalan kagabi ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga pamilyar na kalye ng Quezon City ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang mga gusali ng Makati at BGC ay dumaan sa kanyang bintana na parang mga malabong anino. Ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik sa bawat masayang alaala nila ni Marco, na ngayon ay nababahiran na ng laso ng katotohanan. Ang bawat I love you, ang bawat yakap, ang bawat pangako, lahat ay bahagi ng isang napakahabang pagpapanggap. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na. Ang sakit ay napalitan ng galit. Galit kay Marco. Galit kay Isabel. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Paanong naging ganito siya kabulag? Paanong hinayaan niyang maging ganito siya katanga? Matapos ang halos 2 oras na pagmamaneho, natagpuan niya ang kanyang sarili na humihinto sa harap ng isang malaking hotel sa alabang malayo sa kanilang mundo. Malayo sa mga matang mapanghusga. Pumasok siya. Ang pakiramdam ay pagod na pagod at lugmok. Hindi siya nag-check-in. Dumiretso siya sa lounge bar ng hotel. Isang tahimik at madilim na lugar. Umupo siya sa isang sulok, kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Umorder siya ng isang basong tubig. Doon, sa katahimikan ng bar, mag-isa niyang hinarap ang kanyang wasak na mundo. Siya ay nag-iisa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang mismong sumaksak sa kanya patalikod. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay ang ahas na tumuklaw sa kanya. Maging ang sarili niyang ama ay tiyak na hindi maniniwala sa kanya ng walang matibay na ebidensya. Napayuko siya, hinayaan ang kanyang buhok, natakpan ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Paano siya lalaban? Paano siya magsisimula? Althea? Isang boses ng lalaki ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar, ngunit mula sa isang malayong nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ay isang lalaking nakasuot ng isang formal na business suit. Matangkad ito, at ang kanyang ayos ay simple ngunit kagalang-galang. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Puno iyon ng sinserong pag-aalala. Luis? Bulong niya. Hindi makapaniwala. Luis Navarro? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Ako nga. Hindi ko akalain na dito kita makikita. Si Luis Navarro. Ang tahimik at matalino niyang kaklase noong high school. Ang lalaking laging nasa isang sulok. Nagbabasa ng libro. Ang lalaking minsan ay tinulungan siya sa isang proyekto sa math nang walang hinihinging kapalit,
Mula siya sa isang buhay bago dumating si Marco. Mula siya sa isang mundong hindi pa umiikot sa kasinungalingan. Pwede ba akong umupo? Tanong ni Luis. Tila nag-aalangan. Marahan lang siyang tumango. Umupo si Luis sa silyang nasa tapat niya, maingat na inilapag ang kanyang briefcase sa sahig. Medyo malayo ang BGC dito, sabi ni Luis sa mahinahong boses. May meeting ka ba sa area? Isang magalang na paraan para tanungin kung bakit siya naroroon. Umiling lang si Althea. Wala. Napadaan lang. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi siya nagtanong pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanya, puno ng pag-aalalang hindi niya sinusubukang itago. Nakita ni Luis ang pamumugto ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang isang babaeng wasak. Ilang sandali silang nabalot ng katahimikan. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang tila nagbibigay respeto sa anumang pinagdadaanan niya. Sige, Althea, sabi ni Luis makalipas ang ilang minuto at nagsimulang tumayo. Hindi na kita iistorbohin. It was nice seeing you again. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang business card. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Attorney Luis Navarro. Isa siyang abogado. Althea, muling sabi nito. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas seryoso, mas sinsero. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang problema mo at hindi kita pipiliting sabihin, pero nakikita kong hindi ka okay. Huminto ito sandali, tila hinahanap ang tamang mga salita. Kung kailangan mo ng tulong, Althea, kahit anong tulong, nandito lang ako. Ang mga salitang iyon simple, direkta, at walang anumang pahiwatig ng pagkukunwari ang siyang tuluyang sumira sa pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng 24 na oras, ang narinig lang niya ay mga kasinungalingan. Ang naramdaman lang niya ay pagtataksil. At ngayon, sa harap niya, ay isang tao mula sa kanyang nakaraan na nag-aalok ng tulong ng walang kapalit. Isang taong hindi bahagi ng kanyang magulong mundo. Tumingin siya sa business card. Pagkatapos ay sa mukha ni Luis na puno ng malasakit. At doon, bumigay na siya. Ang unang patak ng luha ay sinundan ng isa pa, at isa pa, hanggang sa naging isang agos na hindi na niya mapigilan. Napayuko siya sa mesa, at ang mga hikbing pilit niyang itinago ay kumawala na. Napahagulhol siya isang tunog ng purong pighati, ng matinding sakit, ng isang pusong tuluyang nawasak. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig at mas matibay. Determinasyon. 2 araw matapos ang kanilang pagkikita sa hotel, muling kinausap ni Althea si Luis. Hindi na sa isang pampublikong lugar, kundi sa seguridad ng opisina nito sa Makati. Ikinuwento niya ang lahat, ang kolorete, ang pagtataksil, at ang masakit na katotohanan na narinig niya sa audio recording. Hindi siya hinusgahan ni Luis. Nakinig lamang ito. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At nang matapos si Althea, isa lang ang sinabi nito, lalaban tayo, at sisiguraduhin nating mananalo ka. Ang unang hakbang sa kanilang plano ay ang pagkuha ng matibay na ebidensya. Ipinakilala ni Luis si Althea sa isang IT expert, isang lalaking nasa edad 30 na may matalas na mga mata at mabilis na mga kamay. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng kanilang mga kakilala. Ang software na ito ay undetectable, ma'am. Paliwanag ng lalaki habang mabilis na kinakalikot ang cellphone ni Marco, na palihim na dinala ni Althea. Makuklone nito ang lahat ng mensahe, tawag, email, at maging ang GPS location niya in real time. Mapupunta ang lahat ng data sa isang secure portal na kayo lang ang makaka-access.
Habang pinapanood ni Althea ang ginagawa ng lalaki, naramdaman niya ang kaba na may kasamang kakaibang tapang. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Sa loob ng 10 minuto, tapos na ang lahat. Ibinalik sa kanya ang cellphone na tila walang anumang nabago. Nang gabing iyon, hindi natulog si Althea. Hinintay niyang muli ang mahimbing na pagtulog ni Marco. Pagkatapos, sa dilim ng kanilang silid, binuksan niya ang kanyang laptop at pumasok sa secure portal. Ang kanyang screen ay naging isang bintana sa lihim na buhay ng kanyang asawa. Una niyang nakita ang mga text messages. Daan-daan. Sa pagitan ni Marco at Isabel, puno ng mga lambingan na hindi para sa kanya. Mga I love you na hindi niya naririnig. Mga planong magkita. Mga larawang ipinapadala sa isa't isa na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ang bawat mensahe ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, ang sakit ay nagiging panggatong sa nag-aalab niyang galit. Sunod niyang tiningnan ang mga email. Dito, ang simpleng pagtataksil ay naging isang malaking krimen. Nakita niya ang mga usapan tungkol sa mga ghost project, mga proyektong walang katotohanan. Nakita niya ang mga invoice mula sa mga kumpanyang shell na pag-aari pala ni Isabel. Nakita niya ang malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa pondo ng Salcedo Holdings patungo sa mga personal na account. Ninanakawan nila hindi lang siya, kundi ang buong pamilya niya. At doon, sa gitna ng mga financial records, natuklasan niya ang isang bagay na mas nakakagimbal pa. Isang email thread sa pagitan ni Marco at Isabel. Nagrereklamo si Marco na masyadong delikado ang isang transaksyon, ngunit ang reply ni Isabel ay malinaw at direkta. Just do it. I already laid out the plan. Follow it. Huwag kang duwag. This is for our future. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Hindi lang kasabwat si Isabel. Hindi lang siya ang other woman. Siya ang utak. Siya ang mas mapanganib. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng niyakap siya at pinayuhang magtiwala ay ang ahas na siyang namumuno sa lahat ng ito. Dala ang ilang kopya ng mga kahina-hinalang transaksyon. Nagpa siya si Althea na harapin ang nag-iisang tao na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya ang kanyang ama, si Mr. Salcedo, ang presidente ng kumpanya. Pinuntahan niya ito sa opisina kinabukasan. Ngunit ang inaasahan niyang suporta ay hindi dumating. Althea, Hija, sabi ng kanyang ama matapos tignan ang mga papel. Ang boses nito ay puno ng pagkainis. Ano ito? Isang away mag-asawa na dinala mo pa sa opisina ko? Dad, look at the numbers. Milyon-milyon ang nawawala. At ang mga kumpanyang ito, hindi totoo. Giit ni Althea. Ibinaba ng kanyang ama ang kanyang salamin at tinitigan siya. Marco is a brilliant CEO. He tripled our profits in 2 years. May mga stratehiya sa negosyo na hindi mo maiintindihan. Baka isa ito sa mga yon. Magtiwala ka sa asawa mo. Pero Dad, enough! Putol nito sa kanya. Ang boses ay tumaas na. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyong dalawa, pero ayusin ninyo yan sa bahay. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya at ng kumpanya dahil lang sa mga hinala mo. Go home. Lumabas si Althea sa opisina ng kanyang ama na parang binuhusan ng malamig na tubig. Wala siyang kakampi. Kahit ang sarili niyang ama ay mas pinaniniwalaan ang lalaking manloloko kaysa sa sarili nitong anak. Talagang mag-isa lang siya sa laban na ito. Gabi na nang makauwi siya, pagod ang katawan at isip. Humiga siya sa kama, blanko ang isip, hawak ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa social media para kahit paano ay maiba ang kanyang iniisip. At doon, isang post ang lumitaw sa kanyang feed. Isang post mula kay Isabel. Isang larawan ng 2 baso ng wine sa isang eleganteng mesa na may kandila sa gitna. Romantiko. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Isang notifikasyon. Hindi mula sa social media, kundi mula sa tracking software. Isang mapa ang bumukas na may isang pulang tuldok na kumikislap-kislap ang lokasyon ni Marco. Naroon siya. Sa isang 5 bituing hotel sa Makati, wala pang 1 kilometro mula sa condominium kung saan nakatira si Isabel. At habang nakatitig si Althea sa kumikislap na pulang tuldok, binasa niya ang caption na kasama ng larawan ni Isabel, "Date night with my one and only." Nakatayo si Marco sa floor-to-ceiling window ng kanilang hotel suite, suot lamang ang isang puting roba. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang na parang isang kahon ng mga alahas. Sa kanyang likuran, sa malawak na kama, ay si Isabel ang kanyang gantimpala, ang kanyang kasabwat. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang buhay. Kapangyarihan, pera, at isang babaeng nakukuha ang lahat ng gusto niya. Halos perpekto na ang lahat. "Ang lalim ng iniisip mo," sabi ng boses ni Isabel mula sa kama. Humarap si Marco. Isinandal ang sarili sa malamig na salamin. "Iniisip ko lang kung gaano na tayo kalapit sa tagumpay." Bumangon si Isabel. Ang sutlang kumot ay bumagsak mula sa kanyang mga balikat. Naglakad siya palapit kay Marco. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. "Malapit na, Marco. Pero may napapansin ako." "Ano yun?" tanong niya. Hinahaplos ang braso nito. "Si Althea." Nag-iiba siya. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik siya, mas mapagmasid. Tila laging may malalim na iniisip. Bahagyang tumawa si Marco. "Paranoid ka lang, Belle. Malamang ay stress lang yon. O baka naman nagsasawa na sa pagiging simpleng may bahay." Umiling si Isabel. "Hindi. Iba ito. Nararamdaman ko para siyang isang hayop na nasugatan. At ang mga sugatang hayop, mapanganib, na wala ang ngiti sa mukha ni Marco." Kilala niya si Isabel. Matalas ang pakiramdam nito. Kung may napansin ito, malamang ay may katotohanan. "So, anong plano mo?" "We need to speed things up," sabi ni Isabel. "Kailangan nating bigyan siya ng dahilan para tuluyan ng masira. Kailangan nating gawin ang plano ngayon na we need to frame her. Tayo ang gagawa ng unang hakbang." Isang malademonyong ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Marco. Ito ang gusto niya kay Isabel, hindi ito natatakot maglaro ng marumi. "At paano natin gagawin yan?" "Ako nang bahala," sagot ni Isabel, at may kinuha siyang cellphone. "May kilala akong perpekto para sa trabahong ito." Makalipas ang 1 linggo. Sa gitna ng nagkikinangang ballroom ng isang hotel, ginanap ang taunang charity gala ng Salcedo Holdings. Ito ay isang gabi ng pagpapanggap, mga peking ngiti, mga peking papuri, at para kay Marco, ito ang perpektong entablado para sa kanilang dula. Nakatayo siya sa isang sulok, may hawak na baso ng mamahaling whiskey. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Althea. Mag-isa, napahanga siya sa isang malamig at walang emosyong paraan. Maganda si Althea sa suot nitong emerald green na gown. Simple lang ang ayos nito, ngunit lumutang ang kanyang natural na ganda. Ngunit nakikita ni Marco ang hindi nakikita ng iba, ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata, ang pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Perpekto, isip niya. Mukha siyang isang malungkot at napapabayaang asawa. Mas madaling paniwalaan ang kanilang kwento. Nahiwalay silang landas kanina pa. Si Marco ay abala sa pagbati sa mga miyembro ng board at mahahalagang bisita. Si Althea naman ay naiwan sa isang mesa kasama ang mga asawa ng ibang mga ehekutibo. Ilang sandali pa, nakita ni Marco ang hudyat. Pumasok sa ballroom ang isang lalaki matangkad, makisig, at may isang klase ng karisma
na agad nakakakuha ng atensyon. Si Leo, ang aktor na inupahan ni Isabel. Pinanood ni Marco ang bawat kilos. Naglakad si Leo na parang pag-aari niya ang lugar. Kumuha ng inumin at pagkatapos, sa perpektong tiempo, nilapitan nito ang mesa kung nasaan si Althea. Nakita ni Marco kung paano ito nagpakilala, kung paano ito ngumiti, kung paano nagulat si Althea, ngunit dahil sa kagandahang loob ay nakipag-usap pa rin. Lumapit pa ng bahagya si Marco para mas marinig ang usapan. Ang ingay ng musika at ng mga nag-uusap na tao ay nagsilbing takip. Narinig niya si Leo. I'm sorry to interrupt, pero I just have to say, you look absolutely stunning tonight. Ako si Leo, isang art dealer. Althea. Simpleng sagot ng kanyang asawa. Mula doon, ang lahat ay umayon sa plano. Ginamit ni Leo ang kanyang alindog. Nagkunwari itong interesado sa art foundation na sinusuportahan ni Althea sa gitna ng kanilang usapan. Biglang nagkamali ng hakbang si Leo at natapunan ng kaunting inumin ang damit ni Althea. Oh my God, I'm so sorry, sabi ni Leo at agad na kumuha ng panyo. Habang kunwari pinupunasan nito ang damit ni Althea, ang kanyang kamay ay aksidenteng napahawak sa braso nito. Ang kanyang mukha ay lumapit dito. Bumubulong ng paulit-ulit na paumanhin. Mula sa malayo, ang eksena ay mukhang napaka-intimo at ang pinakamahalagang sandali. Habang naglalakad sila papunta sa powder room, nadulas si Althea sa makintab na sahig. Mabilis siyang sinalo ni Leo. Ang katawan ni Althea ay napasandal sa dibdib nito. Ang mga kamay ni Leo ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Mula sa kabilang dulo ng silid, sa likod ng isang malaking haligi, narinig ni Marco ang mahinang click ng isang kamera. Ngumiti siya at uminom mula sa kanyang baso. Checkmate. Kinabukasan, sa kanyang pribadong opisina, isang plain brown envelope ang ipinadala sa kanya. Walang pangalan, walang anumang marka. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang set ng mga litrato. Ang una ay nagpapakita kay Leo na nakatitig kay Althea. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang pangalawa ay ang paghawak ni Leo sa braso ni Althea. At ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat ang eksena kung saan sinalo ni Leo si Althea. Ang anggulo ng kuha ay perpekto. Mukha silang magkasintahan na nahuli sa isang pribadong sandali. Pinagmasdan ni Marco ang mga litrato, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang CEO na tumitingin sa isang matagumpay na proyekto. Walang selos, walang galit, tanging ang malamig at nagtatagumpay na pakiramdam. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang kanyang alas. Ang katapusan ng pagpapanggap, ang simula ng kanyang tunay na buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Isabel. Hello? Sagot nito. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan muna niya ang litrato ni Althea na walang kamalay-malay na nasa mga bisig ng ibang lalaki. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakuha ko na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagwawagi. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Isabel sa kabilang linya. Isang tunog na kasing tamis ng tagumpay. I told you. Ako nang bahala. Perpekto ang mga kuha. Belle, mukha talaga siyang guilty, sabi ni Marco. Habang inilalatag isa-isa ang mga litrato sa kanyang mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Of course! Ang kailangan lang naman ay tamang anggulo at tamang tiempo, mayabang na sagot ni Isabel. Ngayon, ano ang susunod na gagawin mo, Mr. CEO? Ngayong gabi, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas seryoso at puno ng pananabik. Ngayong gabi, wawakasan ko na ang lahat. Gusto kong mapanood
sabi ni Isabel, na may halong panunukso. Hindi. Mabilis na sagot ni Marco. Gusto kong ako lang ang makakita sa mukha niya kapag ipinakita ko to. Gusto kong ako lang ang makarinig sa mga pagsisinungaling niya. At gusto kong ako lang ang makakita sa kanya na masira. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita si Isabel, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kasakiman. Okay, do what you have to do. Pagkatapos, diretso ka dito sa akin. Magdiriwang tayo. Magdiriwang tayo. Ulit ni Marco, na parang isang pangako. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niyang muli ang mga litrato. Inayos niya ang mga ito at maingat na inilagay pabalik sa sobre. Tumayo siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang matagumpay na lalaki. Isang lalaking nasa tuktok ng kanyang laro. Inayos niya ang kanyang necktie. Inayos niya ang kanyang buhok. Panahon na para umuwi. Panahon na para sa huling akto ng kanyang dula. Kinuha niya ang sobre. Ang kanyang puso ay kalmado at ang kanyang isip ay malinaw. Habang papalabas siya ng opisina, isa lang ang nasa isip niya. Game over na, Belle. Hawak ko na siya sa leeg. Nang umuwi si Marco ng gabing iyon, may dala siyang kakaibang lamig. Hindi ang karaniwang pagod mula sa opisina, kundi isang nagyayelong katahimikan na tila bumalot sa buong bahay. Pagpasok niya pa lang sa pinto, nasa sala si Althea, nagbabasa ng libro o mas tamang sabihing nakatitig sa mga salitang hindi naman niya naiintindihan. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto, nag-aabang. Alam niyang darating ito. Hindi niya lang alam kung kailan o paano. Hindi siya binati ni Marco. Wala man lang hello o good evening. Dumiretso ito sa bar sa isang sulok ng sala at nagsalin ng whiskey sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Pagkatapos, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa coffee table na nasa pagitan nila. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase. Isang plain brown envelope, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Ibinagsak niya ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Althea sa sobre. Pagkatapos ay kay Marco. Ano yan? Tanong niya. Kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng dumagundong na parang tambol. Buksan mo! Utos ni Marco. Ang boses ay malamig at matigas. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang inaabot ang sobre. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsusumigaw na huwag itong buksan, na tumakbo palayo. Ngunit nanatili siya. Kailangan niyang harapin ito. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang laman. Mga litrato. Ang una ay kuha sa charity gala. Nakatingin sa kanya ang isang estrangherong lalaki. Ang mga mukha nila ay magkalapit. Ang pangalawa ay ang paghawak ng lalaki sa kanyang braso. At ang pangatlo, ang pinakamasakit sa lahat ang eksena kung saan siya sinalo nito. Ang anggulo ay perpekto. Mukha silang dalawang taong may lihim na relasyon. Naramdaman ni Althea na tila ninakaw ang hangin mula sa kanyang mga baga. Hindi ito gulat dahil sa akusasyon. Ito ay ang malamig at nakakakilabot na pagkamangha sa kung gaano kaperpekto ang kanilang plano. Ito na iyon. Ang bitag na narinig niya sa recording. Ito na ang pag-arte ni Marco. Ano to, Althea? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pinigilang galit. Ginagampanan niya ang papel ng isang asawang niloko at napakagaling niya. Habang ako, nagtatrabaho para sa pamilya natin, para sa kinabukasan natin, ito ang ginagawa mo sa likod ko? Marco, hindi yan totoo, sabi ni Althea. Ang boses ay halos hindi na lumabas. Aksidente ang nangyari. Tinulungan niya lang ako. Tumawa si Marco.
isang tawang mapakla at puno ng panginsulto. Aksidente. Althea, please! Huwag mo na akong gawing tanga. Kitang-kita sa mga litrato. Kung makatingin ka sa kanya, kung makahawak siya sa'yo. Sino siya? Gaano na kayo katagal? Wala. Walang kami. Hindi ko siya kilala. Pagtatanggol ni Althea sa sarili, ngunit alam niyang wala itong silbi. Hindi siya nakikinig. Umiikot na ang makina ng kanyang plano. Sinungaling! Sigaw ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang uri ng galit sa mga mata nito. Isang galit na gawa-gawa, ngunit epektibo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Althea. Isang magandang buhay. Lahat ng gusto mo. At ito ang isusukli mo sa akin? Pagtataksil? Naglakad ito pabalik-balik sa harap niya, parang isang aktor sa entablado. Pagkatapos ay huminto ito at kumuha ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mga litrato. Divorce papers. Nakasulat na ang lahat. Handa na. Hindi ko na kaya to, Althea. Sabi niya. Ang boses ay biglang kumalma, na lalong mas nakakatakot. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Gusto ko nang tapusin to. Napatingin si Althea sa papel. Nakasaad doon na isinusuko niya ang karamihan sa kanilang mga ari-arian. Nakasaad doon na aakuin niya ang pagkakamali. Siya ang masama. Siya ang may kasalanan. Marco, pakiusap. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Gagawin ko, Althea. Matigas niyang sabi. At kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong makakarating ang mga litratong ito sa ama mo, sa buong board of directors, sa lahat ng dyaryo sa Pilipinas. Sisirain ko hindi lang ang pangalan mo, kundi ang pangalan ng buong pamilya Salcedo. Ang banta na iyon ang sumaksak sa kanya ng malalim. Ang kanyang pamilya, ang kanyang ama. Sa huling hibla ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Denial niya ang numero ng kanyang ama. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang maniwala na may kakampi pa siya. Sumagot ito sa pangatlong ring. Dad, umiiyak na sabi ni Althea. Dad, si Marco, he's accusing me. At may mga litrato. Dad, hindi totoo. I've seen them. Malamig na sagot ng kanyang ama. Sa kabilang linya, ipinadala na pala ni Marco. Pinadalhan ako ng asawa mo. Dad, it's a trap. Pinlano nila to. Isang buntong hininga ang narinig niya. Isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya at kahihiyan. Pagkatapos, sinabi ng kanyang ama, ang mga salitang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Althea. Nakakahiya ka. Click. Ibinaba na nito ang telepono. Binitawan ni Althea ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa malambot na carpet. Nang walang tunog, tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay blanko na. Walang nang luha. Wala na. Nag-iisa na lang siya. Siya laban sa mundo. At ang mundo ay nanalo. Ngumiti si Marco. Isang ngiting nagtatagumpay. Kumuha siya ng isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng divorce papers. Itinulak niya ito palapit sa kanya, sa ibabaw ng mga litratong sumira sa kanyang buhay. Pumirma ka na, Althea, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahinahon na para matapos na ang lahat. Nakatitig si Althea sa pluma, isang mamahaling Mont Blanc, ang parehong pluma na ginamit niya para pirmahan ang kanilang marriage contract. 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ang magiging sandata para sa kanyang pagsuko. Ang mga salita ng kanyang ama ay umuugong pa rin sa kanyang isipan, isang malupit na hatol na tumapos sa lahat. Nakakahiya ka. Wala na siyang kakampi. Wala nang pag-asa. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay.
Ang kanyang mga daliri ay halos abot na ang malamig na katawan ng pluma. Sa kanyang harapan, nakikita niya ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Marco. Ang ngiting iyon. Ang ngiting puno ng kasinungalingan at paggutya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang ganap na pagkatalo, nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakalapag sa sofa. Isang mahinang tunog. Isang maliit na panginginig. Isang bagay na halos hindi niya pinansin. Ngunit sa kung anong dahilan, napatingin siya dito. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Mula kay Luis. Binuksan niya ito. 5 salita lamang. Ngunit ang 5 salitang iyon ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang pagkatalo. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa akin. Napahinto ang kanyang kamay. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at pumasok sa kanyang kaluluwa. Huwag kang susuko. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang tinig ni Isabel sa recording. Tumatawa habang tinatawag siyang tanga. Ang boses ni Marco, nagyayabang tungkol sa kanilang plano, ang malamig na pagtalikod ng kanyang ama. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagtataksil, ang lahat ay bumalik. Hindi bilang isang alon na lulunod sa kanya, kundi bilang isang apoy na biglang nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Ang nanginginig niyang kamay ay tumigil, tumigas, naging isang kamao. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan si Marco. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, wala nang bakas ng luha o takot sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malamig at matalim na liwanag. Isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Marco sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Naiinip na, sabi ni Marco. Pumirma ka na. Hindi siya sumagot. Sa halip, ang kamay niyang nakakuyom ay dahan-dahang gumalaw, hindi para kunin ang pluma, kundi para hawakan ang mga papel ng diborsyo. Hinablot niya ang mga ito mula sa mesa. At sa harap ng naguguluhang mga mata ni Marco, pinunit niya ito sa gitna. Dahan-dahan. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang tanging maririnig sa silid, isang tunog na mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi niya ito basta pinunit. Dinurog niya ang bawat piraso sa kanyang mga kamay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos ay ng inis. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nababaliw? Mahinang ulit ni Althea bago tumayo. Ngayon, sila'y magkapantay na. Hindi, Marco. Ngayon lang ako nagkamalay. Binitawan niya ang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon, isang simbolo ng kasunduang hindi kailanman mangyayari. Tapos na? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang bag at ang susi ng kotse. Saan ka pupunta? Sigaw ni Marco. Ang kanyang pag-arte bilang biktima ay nawala na. Napalitan ng tunay na galit ng isang taong nawalan ng kontrol. Huminto si Althea sa may pinto ngunit hindi siya lumingon. May press conference para sa bagong proyekto ng kumpanya bukas, di ba? Ang pinakamalaking anunsyo ng taon. Humarap siya at isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magkita tayo doon. At lumabas siya ng pinto. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga piraso ng kanyang bigong plano. Ang biyahe papunta sa opisina ni Luis ay tila isang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, si Althea na ang may hawak ng manibela. Gabi na nang dumating siya. Ngunit naghihintay si Luis na tila alam niyang darating siya. Sa loob ng conference room ng kanyang law firm, sa gitna ng mga tasa ng kape at mga law books, inilatag nila ang lahat. Ito lang ang pagkakataon natin, Althea.
Sabi ni Luis, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan nating gawin ito ng tama. Inilabas ni Althea ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bag. Nandito ang lahat, ang audio recording, ang mga kopya ng bank transfers at mga pekeng invoice. Lahat, kinuha ito ni Luis na parang isang mahalagang hiyas. Okay, habang ginaganap ang press conference bukas, ipapasa ko itong mga financial documents sa 2 miyembro ng board na personal kong mapagkakatiwalaan. I've also contacted a couple of respected journalists na pasasabikin ko sa isang exclusive story. Hindi nila alam kung ano ito, pero darating sila. At ako? Tanong ni Althea. Ikaw ang magiging sentro ng lahat. Sagot ni Luis. Tinitigan siya. Kaya mo ba? Tumingin si Althea sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa isang hotel bar. Hindi na ang asawang nagmamakaawa sa sahig. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod na, pero handa ng lumaban. Tumango siya. Oo. Kaya ko. Kinaumagahan, sa isang hotel room na kinuha niya para sa gabing iyon, humarap si Althea sa salamin. Suot niya ang isang simpleng ngunit eleganteng pulang bestida, isang kulay ng kapangyarihan at tapang. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang makeup ay minimal, ngunit sapat na para bigyang diin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya si Mrs. Althea Salcedo Reyes, ang asawa ng CEO. Siya si Althea Salcedo. At babawiin niya ang kanyang pangalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pangalan ni Marcos sa kanyang contacts. Sa huling pagkakataon, nag-type siya ng isang mensahe para dito. Isang mensaheng magpapatunay na ang laro ay tuluyan ng nagbago. Maghanda ka para sa pinakamalaking performance ng buhay mo bukas. Pinindot niya ang send. Nakatayo si Althea sa dilim sa likod ng entablado, sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng makapal na kurtina at ng pader. Mula sa kanyang kinatatayuan, naririnig niya ang lahat, ang mahinang ugong ng daan-daang taong nag-uusap, ang paminsan-minsang pag-flash ng kamera, at higit sa lahat, ang boses ni Marco na umaalingaw sa buong ballroom. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB flash drive, ang sandata na magpapabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan. At sa pamamagitan ng bagong proyektong ito, buong pagmamalaking sabi ni Marco, dadalhin natin ang Salcedo Holdings sa isang bagong antas ng tagumpay. Isang legasiya na maipagmamalaki natin sa mga susunod na henerasyon. Nagpalakpakan ng mga tao. Masigabo. Malakas. Sumilip si Althea sa maliit na siwang ng kurtina. Nakita niya siya, nakatayo sa gitna ng entablado. Sa ilalim ng matinding liwanag, tila isang hari na nagsasalita sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sa unang hanay, nakaupo si Isabel, nakatingin kay Marco na may pagsamba sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, para silang isang power couple na naghahari sa kanilang mundo. Sa kabilang banda, nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa tabi ng ibang mga miyembro ng board. Ang mukha nito ay puno ng paghanga para sa kanyang manugang. Ito na ang perpektong larawan, at sisirain niya ito. Huminga siya ng malalim. Huwag kang susuko, sabi ng tinig ni Luis sa kanyang isipan. Nang humupa ang palakpakan at nagsimula na ang question and answer portion, doon siya gumalaw. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kurtina at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan sa gilid ng entablado. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang niya ay sinadya at may bigat. Unti-unting napansin ng mga tao ang kanyang pagdating.
Nagsimula ang mga bulungan. Ang mga kamera na nakatutok kay Marco ay nagsimulang bumaling sa kanya. Natigilan si Marco sa gitna ng kanyang pagsasalita. Nakita niya si Althea at sa isang iglap, ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at bahagyang inis. Althea? Love, what are you doing here? Ang pagtawag nito sa kanya ng love sa harap ng lahat ay nagdulot ng pait sa kanyang dila. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa tabi nito sa podium. May gusto lang sana akong ibahagi, sabi ni Althea sa mikropono. Ang kanyang boses, sa kabila ng kabang nararamdaman, ay malinaw at matatag. Nagulat ang lahat, maging si Marco, isang proyekto na matagal nang pinagplanuhan. Dagdag niya, at tiningnan niya si Marco ng diretso sa mga mata. Isinaksak niya ang USB drive sa laptop na nasa podium. Sa ilang pag-click lang, nahanap niya ang file na kailangan niya. Marco, sabi niya, sapat na para marinig nilang dalawa lang. Maghanda ka para sa pinakamalaking performance ng buhay mo. At pinindot niya ang play. Sa una, katahimikan. Pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa buong ballroom. Isang tunog na hindi musika, hindi boses, kundi ang tawa. Ang malakas at mapang-asar na tawa ni Marco at Isabel. Ang mga bulungan ay naging isang ganap na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa mga speaker at nagsimula ang mga salita. Si Althea ang gintong tiket natin, Marco. Ang tanga at in love na tagapagmana. Ang boses ni Isabel. Malinaw, walang duda. Nakita ni Althea kung paano nanlaki ang mga mata ni Isabel mula sa kanyang kinauupuan. Ang pagsamba sa kanyang mukha ay naging purong takot kapag naging CEO na ako at kontrolado na natin ang pera ng kumpanya. Sisirain natin siya. Gagawa tayo ng paraan para lumabas na siya ang may kasalanan. Siya ang nangaliwa. Ang boses ni Marco. Mayabang, malupit, napalingon si Althea sa kanya. Ang kulay sa mukha ni Marco ay nawala. Namutla ito na parang isang multo. Sinubukan niyang abutin ang laptop na itigil ang recording, ngunit hinawakan ni Althea ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit na parang bakal. Ang recording ay nagpatuloy. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang maruming plano. Ang pagnanakaw sa kumpanya, ang planong pagwasak sa kanyang pangalan, ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyon na maingat na binuo ni Marco. Tumingin si Althea sa kanyang ama. Ang paghanga sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang pinaghalong galit, pagkadismaya, at matinding kahihiyan hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking nasa tabi niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, nakita ni Althea ang isang tahimik na paghingi ng tawad. Nang matapos ang recording sa huling pangungusap ni Isabel, magiging akin din ang lahat ng dapat ay sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tila lahat ay nagpigil ng hininga. Ang katahimikang iyon ay binasag ng isang malakas na flash ng kamera na sinundan ng isa pa. At isa pa. Biglang, ang buong silid ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga mamamahayag na kanina'y tahimik lang na nakaupo ay sumugod na parang mga hayok na lobo papunta sa entablado. Nagsisigawan ng mga tanong. Mr. Reyes, totoo ba ang narinig namin? Miss Castro, anong masasabi niyo sa mga akusasyon? Ito na ba ang katapusan ng Salcedo Holdings? Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Althea. Binitawan niya ang kamay ni Marco. Ang lalaking minsang tiningala niya ay nakatayo na lang doon. Tulala, basang-basa sa pawis, isang haring nawala ng korona. Hinawakan ni Althea ang mikropono sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang wasak na mukha ni Marco, ang lalaking sumira sa kanyang buhay.
At sa isang boses na malinaw at narinig ng lahat sa kabila ng ingay, sinabi niya ang mga salitang magiging hatol nito. Tapos na ang laro mo, Marco. Hindi ito isang sigaw, hindi ito isang akusasyon, ito ay isang katotohanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa audience, sa mga kamera, sa mga matang nakatitig sa kanya. Hindi na niya nakita ang paghuhusga, kundi pagkamangha. Ako si Althea Salcedo, sabi niya. Binibigkas ang kanyang pangalan ng buo at may pagmamalaki. At ito ang katotohanan. Binitawan niya ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi na narinig sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mga guwardiya ay sinusubukang pigilan ang mga mamamahayag na umakyat sa entablado, nagsimula siyang maglakad palayo. Nilagpasan niya si Marco na parang hindi ito umiiral. Nakita niya si Isabel. Sinusubukang takpan ang kanyang mukha habang mabilis na tumatakbo palabas ng ballroom, hinahabol ng mga tanong at mga kamera. Habang naglalakad si Althea, pababa ng entablado, tila nahawi ang mga tao para bigyan siya ng daan. Walang lumapit, walang nagtanong. Tanging mga mata lang na puno ng respeto at pagkamangha ang sumunod sa kanya. Bago siya tuluyang makalabas, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Lumingon siya. Ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay puno ng luha, puno ng pagsisisi. Althea, anak, at patawarin mo ako. Sabi nito. Ang boses ay basag. Hindi siya sumagot, ngunit sa isang sandali, marahan niyang tinapik ang kamay nito bago ito bitawan, isang maliit na kilos. Hindi pa pagpapatawad, ngunit isang simula ng pag-unawa. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng ballroom, palayo sa mga kamera, palayo sa ingay, palayo sa mga kasinungalingan. Paglabas niya sa lobby ng hotel, isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanya. Si Luis. Nakatayo ito sa isang sulok, malayo sa kaguluhan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nawala sa kanya. Walang salitang namagitan sa kanila. Ngumiti lang ito, isang ngiting puno ng paghanga at ginhawa. Naglakad si Althea palapit sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, siya ang nanalo. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang isang malaking bagyo ay naging isang mahinang ambon. At kalaunan ay naging isang payapang alaala na lamang. Nakaupo si Althea sa isang maliit na coffee shop sa Tagaytay, kung saan tanaw niya ang lawa at ang bulkan. Hawak niya ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang mga daliri ay nakabalot dito. Sa TV screen na nakasabit sa isang sulok, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa isang business news segment. Ang dating CEO na si Marco Reyes ay nahaharap ngayon sa maraming kaso ng fraud at estafa, kasunod ng iskandalong yumanig sa Salcedo Holdings. Kalahating taon na ang nakalipas, sabi ng news anchor. Ang kanyang kasabwat naman na si Isabel Castro ay hindi pa rin matagpuan at pinaniniwala ang umalis na ng bansa. Hindi na napalitan ang ekspresyon sa mukha ni Althea. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang malayong awa na lamang para sa 2 taong nalunod sa sarili nilang kasakiman. Inilipat ng news anchor ang balita sa stock market at ibinalik na ni Althea ang kanyang tingin sa payapang tanawin sa labas. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso. Isang linggo matapos ang press conference, tinawagan siya ng kanyang ama. Nagkita sila sa opisina nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umupo sa tapat ng malaking mesa nito. Pinaupo siya nito sa isang maliit na sofa sa gilid. Umupo ito sa tabi niya. Hindi bilang presidente ng kumpanya, kundi bilang isang ama. Ang lahat ng pinahirapan ko, Althea, muntik nang mawala dahil sa pagiging bulag ko. Panimula nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero hindi ang kumpanya ang pinagsisisihan ko.
Ang pinagsisisihan ko ay ang hindi ko paniniwala sa sarili kong anak. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula. Patawarin mo ako, anak. I failed you. Sa sandaling iyon, nakita ni Althea hindi ang makapangyarihang si Mr. Salcedo, kundi ang kanyang tatay isang taong nagkamali. Isang taong nasaktan din. Nasaktan din ako, Dad. Mahinang sagot niya. Pero kailangan na nating maghilom. Ang kanilang diborsyo ni Marco ay mabilis na naaprubahan. Walang naging problema. Ang lahat ng ebidensya ay nasa panig niya. Kinuha niya lamang kung ano ang nararapat sa kanya at ibinalik niya ang pangalang Reyes na minsan niyang ikinabit sa kanyang pangalan. Inalok siya ng kanyang ama ng isang mataas na posisyon sa kumpanya. Ngunit sa unang pagkakataon, umiling siya. Dad, I need to find my own path, sabi niya. Isang landas na malayo sa mundo ng korporasyon. Isang bagay na para sa akin. I need to find my own path. Ang landas na iyon ay isang maliit na espasyo sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Isang lugar na may matataas na kisame, puting pader, at bintanang salamin na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Binuksan niya ang kanyang sariling art gallery. Isang pangarap na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Tinawag niya itong Gallery Liwanag. Dito, sa gitna ng mga pinta at eskultura ng mga bagong Pilipinong alagad ng sining, natagpuan niya ang kanyang sarili. Ang bawat araw ay abala, hindi sa mga board meeting o mga social event, kundi sa pag-aayos ng mga likhang sining, pakikipag-usap sa mga artist, at pagbabahagi ng kanilang mga kwento sa mga bisita. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng isang bagong painting, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mukhang kailangan ng may-ari ng gallery na ito ng kape. Lumingon siya, nakatayo sa may pinto si Luis. May dalang dalawang paper cup ng kape at may isang ngiting hindi na niya kailangang itago. Salamat, sabi ni Althea. Tinatanggap ang mainit na tasa. You always seem to know when I need it. Instinct, energy abogado. Biro nito. Naglakad-lakad sila sa loob ng gallery. Walang mabibigat na usapan. Tanging komportableng katahimikan at paminsan-minsang pag-uusap tungkol sa sining at buhay. Ang kanilang relasyon ay namukadkad ng dahan-dahan na parang isang halaman na maingat na inalagaan, walang pagmamadali, walang pilitan. Ang araw ay malapit ng lumubog. Ang kulay kahel na sinag nito ay humahalik sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhangin ay isang malamyos na musika. Naglalakad sina Althea at Luis sa tabing dagat sa Batangas. Magkahawak kamay. Ang hangin ay sariwa. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Althea na siya ay tunay na malaya. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Luis sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa papalubog na araw. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang kamay. Masaya ka ba? Tanong nito. Isang tanong na simple, ngunit naglalaman ng lahat. Tinitigan ni Althea ang mukha ni Luis, ang mukha ng lalaking nanatili sa kanyang tabi noong siya'y nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking nagturo sa kanya na muling magtiwala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang malungkot na ngiti, kundi isang ngiting totoo, nagniningning at buong buo. Isang ngiting nagmula sa isang pusong nasaktan, ngunit ngayon ay naghilom na at handa ng muling magmahal. Tumingin siya sa papalubog na araw, sa walang hanggang karagatan, at sa bagong simula na nasa kanyang harapan. Ngayon, oo, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Handa na ako para sa susunod na kabanata. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Luis, mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat.
Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Althea. Ang pagsulat ng kanyang kwento ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang damdamin. Kasama ninyo, naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang pambihirang lakas upang muling bumangon. Ang kwento ni Althea ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa isang relasyon, kundi sa kanyang kakayahang harapin ang pinakamabibigat na pagsubok at mahanap ang kaligayahan sa kanyang sariling mga kamay. Ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga, at ang tunay na pag-ibig ay darating hindi para kumumpleto sa atin, kundi para samahan tayo sa ating pagiging buo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, naway laging puno ng pag-ibig at pag-asa ang inyong mga puso. Nagmamahal at laging nagpapasalamat, Kwentong Puso TV.